Hello! Happy Easter Monday sa mga nanonood. First vlog ko to, so don't judge. So ito na nga. Umpisahan na natin! Well, ginagawa ko lang naman to para may idea yung mga ibang Pilipinong kababayan natin na gustong lumipat dito sa rural area. We're currently here in Thunder Bay and syempre, ang pathway namin, student pathway. Hello sa mga students dyan at mga spouse na medyo nanganganib kung may extend ba tayo or hindi. So, yan ang problema ng bawat isa ngayon na kahit alam naman natin na follow natin ang rules, madaming umuulan ng ang tawag dito, refusal. Hindi talaga alam. Lalo na yung refusal na hindi ka daw makakatulong sa economy ng Canada dahil yung program mo or yung trabaho mo is hindi naman kasama sa mga priority jobs. Diba? Hirap nun. Paano mo i-depend yun? Anyways, so yun na nga. My husband is an international student and I'm the spouse. I'm in spousal open work permit and may 2 kids kami nakasama dito sa Canada. We came here July 2023 and pag-graduate na nga si husband ngayong April. And ito na nga yung nag-uumpisa yung kalbaryo kung paano ba i-apply yung PGWP. Kasi before, bago inailabas yung January 21 policy para sa mga new temporary worker, yung mga spouse open work permit, medyo okay pa eh. Alam nyo yun. So, pagdating din sa PGWP application, ang kailangan lang naman is si student makapasa dun sa IELTS. At saka si student, which is the primary applicant, kailangan niyang meron siyang trabaho para ma-extend niya si spousal open work permit. Yung trabaho niya, kailangan nasa tier 1 or 0, tier 0 or 1, or yeah, and then 2 and 3, selected. Selected nga lang. Selected job sa tier 2 and 3. So ngayon, meron kami nun eh. Nasa tier 2 naman si husband. Kaso hindi sa priority jobs. Which, I don't think ground naman yun for his refusal sa PGWP kasi kailangan nga, like I said, makapasa dun sa CLB, which is for college. It should be CLB 5 and for universities, you should have CLB 7 for your language proficiency score. So, okay na siya dun. May trabaho naman siya under tier 2. Kasama siya dun sa list ng jobs sa tier 2. Good. Wala namang impact sa mga children, dependent children. So, good. Ma-approve siguro yung mga anak ko pagkasabay niyang in-apply sa PGWP niya. Ang problema na nakakapag talagang mahirap isipin is yung panibagong rules nga na sinasabi doon, hindi mo pwedeng i-extend ang open work permit mo kung nasa last term ka na ng pag-aaral mo. Hello. Nirelease yung announcement na yun, January. I think November. Nasa last term na yun nung mga pumasok ng September 2023 fall intake. Diba? So, okay. So, ano ngayon? Paano ngayon yun? So, sinasabi doon, yung isa pa is, pwede mong i-extend si spousal open work permit mo kung yung work permit mo, which is postgraduate work permit, diba? It's considered as a work permit kung nag-change ka ng status from student to worker. Is kailangan, hindi ka napasok sa student eh. Is kailangan, yun nga, sa pag nag-switch ka na so as a worker, kailangan may 16 months, not less than 16 months yung validity ng work permit mo. Okay, fine. Pero syempre, pag graduate niya ng April, makukuha namin yung completion letter probably
2 weeks after nag-graduate, diba? Or after nung matapos yung class nila. So, kung sabihin na natin first week of May or second week of May, eh, ang pass namin, ang working visa namin is at saka yung student permit nung anak ko is matatapos sila lahat July. So, ilan yun? May, June, July, 2 months. Eh, ang approval ngayon, it's taking like 6 to 7 months. Diba? So, kung mag-a-apply siya ng second week of May, I doubt na lalabas yung approval niya ng PJWP ng in 2 months time bago mag-expire yung pass ko, diba? Yung working visa ko. So, yun yung problema doon. Paano namin mamimit yung requirement na it should be within 6 or less, it should be, or not should be less than 16 months. Kung hindi pa nga siya na-approve. So, naka-implied status siya noon. So, doon ako naguguluhan talaga. So, ayun na nga. Ang sabi-sabi naman doon sa mga research ko, i-apply na. Kasi, technically, kung nasatisfy mo yung condition, as a PJWP holder, wala kang grounds for rejection, gumawa ka na lang ng letter of explanation bakit mo sinasubmit yung application mo as for extension of your spousal work permit. Kasi, yun nga, justify mo na PJWP yung husband mo, nag-file ng application, and if you will wait for his approval, your working visa will probably expire by that time dahil nga nakalagay naman sa website nila na ang processing time for that is 201 days. So that's equivalent of 6.6 months, I believe, if I am not mistaken. So ayun lang. So yun yung dilemma namin ngayon, kaya nag-decide kaming mag-asawa na mag-apply na lang or kumuha ng immigration lawyer para maliwanagan ang aming, kaisipan. Kasi medyo na-stress na rin ako. Nakikita niyo naman, tinutubuan na ako ng puting buhok. Na-stress na rin ako. Sana nakakapayat siya. Pero hindi ako pumapayat. Anyway, so nakaka-stress talaga yung nangyayari ngayon. Tapos, ang hirap magplano kasi parang pasok na pasok kami dun sa mga bagong restrictions na magpapalit ng quota 2025, 26, 27. Eh kung bigyan ka, let's say nabigyan ka 3 years PJWP, paano mo ngayon mapaprocess yung PR pathway mo nun, diba? Tsaka hindi na rin po ako bumabata. Medyo nandun na ako sa last level ng hindi na ako makapagpasa ng express entries ng asawa ko. Wala na kaming points na makukuha doon by next year. So, alam niyo yun, kahit na sabihin natin, nandito kami ngayon sa Thunder Bay, medyo mahirap pa din sa amin na may mga, may edad na. Hindi na rin siya ganun kadali, unlike daw before. So, yun, sana nalaman natin to bago pa mangyari ang lahat. So, kaso nandito na tayo. So, laban lang tayo kung anong mangyayari. So, yun. So, ako nga pala, may trabaho din ako. Nasa tier 2 yung asawa ko. Na-mention ko na kanina yan. Tapos, ako nasa tier 1 job. So, thank God, di naman ako nahirapang maghanap ng trabaho dito kahit na yung trabaho ko is, pareho kaming mag-asawa, nasa IT field kami. Wala kami sa healthcare field or whatever. So, hindi talaga kami priority. Lalo na dito sa urban area, hindi ganun kadami yung opening na role for IT. Karaniwan na sa trades and healthcare talaga yung kinukuha nila kasi yun yung marami dito. Kasi nga, hindi pa booming yung rural. Hindi naman kami na sa urban place, so, di ba? Rural province, rural area. So, hindi pa sila booming. So, hindi pa ganun kadami yung job. Kaya, dun sa mga nagpaplano na lumipat dito, I would suggest, hanap muna siguro kayo ng trabaho. Pag na-confirm na
alam niyo yun, na makakakuha kayo ng trabaho dito, then tsaka kayo lumipat. Huwag kayong lipat ng lipat agad kasi parang dadagdagan nyo lang yung problema nyo ng another problema pag nandito na kayo. Although, ang masasabi ko, yung cost of living kasi compared dun sa Toronto or sa ibang lugar, like, well, I haven't, stayed in British Columbia, pero I heard it's very expensive din doon. Pero sa Toronto, nakapunta na kami doon kasi doon kami first na nagstay for a couple of weeks bago kami pumunta dito sa Thunder Bay. And then, yun nga, medyo madaming doon temptation. Kasi madaming ma-orderan, late na magbukas, magsara yung mga tindahan doon and everything, madaming pagkain na options. Dito kasi sa Thunder Bay, 6 PM pa lang sarado na yung mall namin. So, yun. Yun yung dito sa Thunder Bay. So, update ko kayo kung maybe pag lumalabas kami, mag-vlog din ako para mapakita sa inyo kung ano mga pinagkakabala ng mga anak namin dito. Kasi, yun nga, medyo malungkot siya. Pero kung introvert ka naman, mahilig ka lang sa bahay, laro-laro ka lang ng games, kagaya ng mga anak ko, yan. Then, I think it's okay. Pero kung gusto mo nakakita palagi ng mall, good luck. So, yun lang. That's all. That concludes my vlog for today. I'll see you again next time. Say bye! Like and subscribe and bye!